Okay po, mapagpalang tanghali po ng Sabado. Nandito naman tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas upang ibahagi ang mabuting balita. So, magsishare po tayo sapagkat meron po tayong hawak na Biblia. Ito po yung New Testament para ating pagbubulayan sa oras po ito, Kasi po napakahalaga sa isang buhay, sa buhay ng isang tao ang patungkol po sa salita ng Diyos. Dahil ang tao po ay nabubuhay, hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, hindi sabi nga ng Panginoong Yesus, mabuhay ang tao sa salita ng Diyos. Kaya isang bagay na napakahalaga na bawat tao po ay mabuhay sa kanyang salita. Okay, magbubulay po tayo ng mabuting balita. Ito po. Tingnan natin ang kasama natin. Si Ate Dorcas at Kuya Romy po. Sila po yung mag-asawa. Nabiyaya ng Panginoon Diyos. Tingnan natin. Ayan. 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 Para kakakandidato kayo. Beauty contest. Makakandidato ka ba? Ayan. Alam niyo sa buhay pong ito, lalo na ngayon, marami tayong naririnig na mga nangyayari sa ating buhay paligid. Maaring masama, maaring mabuti. Yung kasabihan nga, kapag makakabalita ka ng magandang balita, ay natutuwa ka. Pero yung katuwahan natin pansamantala lamang. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, sinabi ng balita, bukas bababa ang presyo ng gasolina. Masayahan tao. Kasi po, pag bababa ang gasolina, ibig sabihin, bababa ang kahirapan. Diba ganon? Pero magugulat ka, kinabukasan, ang sabi niya, tataas ang gasolina. Di po ba? Kasi bakit naman? Yung mukha ng tao, dalawa lang. Isa nakatawa at isang umiiyak. Two-face of tao. Okay? Pero sa Bible po, maganda yung mabuting balita. Dito po tayo dapat pumokos habang tayo malakas. Habang tayo, hindi nga. Sapagkat ito po yung buhay natin in the future. Alam niyo yung habang nandito po tayo sa ibabaw ng mundo, lahat ng nangyayari dito ay pansamantala lamang po. Pansamantala. Sabi nga nila, para tayong naglalakbay sa ibabaw ng lupa. Darating ang araw, maglalakbay tayo sa ibang daigdig. Doon sa spiritual world. Po, tignan natin yung spiritual world na nakikita natin sa Biblia. Pero bago tayo papalahot doon, tayo ay hihingi ng tulong sa Diyos, siyempre. At ang tulong ito, siyang magpapaunawa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. At ito po ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tignan po natin yung spiritual world. Nasa physical po tayo, physical world ito, Pero tignan natin yung spiritual. Sa Biblia po meron yun. Merong dalawang karakter na tao. Tignan po ninyo ang kalagayan ng spiritual. Sa buhay po ni San Lazaro, kung tawagin yan, at saka yung
mayaman. Yung mayaman hindi po pinangalanan no. Si Lazaro lang. Itong dalawang taong ito po, puntahan natin yung spiritual world nila. Nung pareho po silang mamatay. Kasi after death po, doon po tayo mabubuhay sa spiritual world. Ano? Ngayon, nasa physical world po tayo. Kasi meron tayong spiritual, kaya meron tayong spiritual world. Tingnan natin. Namatay po silang dalawa. Ito. Sa sulat ni San Lucas 16:22, namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at tinilibing. Pareho po silang namatay. Kaya titignan natin yung spirituality nila. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Pansinin niyo po, yung difference po nito dalawa. Kung niyo mapapasin ang sabi ito, tumingala. Tumingala sa itaas ang nakita niya. Ang nakita niya po ay si Abraham, tsaka yung pulubi. 23, 24, sumigaw siya. Siguro malayo po ang distansya nito, sumigaw siya. Ang mga Abraham, mahabag po kayo sa akin. Yun ang entrada ng mayaman. Umiingi siya ng abag. Mahabag po kayo sa akin. Ito kanya request. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy nito. So, sa ngayon, wala tayong nakikita ng apoy kundi yung halimbawa may nasunog. Yan. Malaking apoy yan. Then yung spiritual world, meron din po palang apoy. Ano po? Meron din po palang apoy. Ayun. Ang request nitong mayaman, yung dulo ng dila, dulo ng daliri man lang. Hindi po ba pag sinawsaw natin sa tubig itong ating daliri, pag iangat natin, meron pang, para merong nakasabi dito isang patak. Yun ang inihingi niya, isang patak. Para lumambig ang kanyang dila. Pagin ko. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtitiis sa kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa ako. Yung kalagayan po nila nang nabubuhay po silang dalawa. Ano ba ang buhay ng taong ito? Si Lazaro po ay isang mahirap. Sabihin natin, nagpapalimos. Nang nabubuhay sila sa lupa, ito pong mahirap na si Lazaro ay pumupunta doon sa bahay ng mayaman na umaasa siyang lilimusan siya. Pero itong mayaman po ay naging maramo. Hindi po niya binibigyan si Lazaro. Kaya si Lazaro po ay naghihintay anuman mahulog sa lamesa o kainan. Yun po ang kanyang pagtsatsagahan, damputin at kainin. Ganun po kahirap ang buhay ni Lazaro. Nagtiis po siya. Ito po yung sinasabi ni Abraham. Nagpasasa ka.
Pag sinabi nagpasasa, lahat ng pwede mong makamit, nasa iyo lahat. Pero, lagi natin tatandaan, ang lahat may katapusan. O tingnan nyo po, ito lang, halimbawa lang. Sa ating panahon ngayon, nagpasasa ang mga lider ng politiko sa ating panahon. At ngayon, kung nanonood tayo ng TV, sa balita, halimbawa na lang natin si dating Pangulong Duterte. Nagpasasa siya. Umiga sa pera yan. Lahat. Palibasa may kapangyarihan pa. Kapag sinabi niya, ultimo batas, nilalabag na niya. Kaya number 1 po siyang human right violators. Hindi niya kinikilalang mga batas sa panahon niya. Kaya kahit anong gawin nila, kapag inabla yung kanyang mga barkada, kadikit, walang nangyayaring hustisya para sa mga biktima. Nung magsumbong itong mga biktima sa International Court, unti-unti sila nagkakaroon ng hustisya. Anong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Andun po nililitis sa dahig. Yan. Nagpasasa siya. Merong ganan. Kagaya ng itong mayaman na ito na maramot. Merong ang ganan din. Dumating sa punto na namatay po siya. Ngayon, ang balita, ang sabi nung, ewan ko gagano ka totoo, si Duterte raw ay payat na. Sabi nga ng ibang komentarista, paano siya magiging payat doon? Nakakulong siya. Ang sarap ng pagkain. Oh, meron siyang doktor. Kanya nga lang, hindi siya makalabas na kagaya ng walang kaso. Isipin niyo po, yung dati niyang asawa, dinadalaw siya. Yung pangalawang asawa niya, dinadalaw din siya. At nabulgar, meron pa palang isa. Kita niyo po. Kumbaga, yung kalayawan, nasa kanya na po. Sabi niya nga nung araw, hindi yata ako mabubuhay sa lupang ito nang walang babae. Sipin niyo kahit matanda na. Ano po? Yan. So, nabuhay siyang marangya kagaya nitong mayaman. Kaya nung mamatay po sila, humihingi siya ng tulong kay Abraham. Ngayon, tignan natin sa 26. Ay, 25, isagot ni Abraham. Ngunit sinabi ni Abraham sa mayaman. Ito nga yung nagpasasa ka sa buhay sa lupa. Punta tayo sa 26. Nung sinabi rito, pareho kayo namatay, sabi niya, pero ngayon, ito si Lazaro, inaaliw siya rito. Samantalang ikaw ay nagduro sa kasaapoy. Sa 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makakaparian at ang mga nariyan hindi makakaparini. So dito po, winakasan na po yung kahilingan ng mayaman. Na ano? Kung bahari, si Abraham ay yung si Lazaro, puntahan siya at patakan siya ng tubig ng isang patak lang. Pero sabi sa kasulatan, hindi pwede pumunta riyan. Hindi pwede pumunta dito yung nandyan. Hindi rin pwede pumunta dyan yung narito. So, paano ngayon may papatak yung tubig kung sakali man? Wala palang parahan kasi sabi niya, may nakapagitan sa atin dalawa.
Anong sabi rito? Nakalagay, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin. Isipin niyo po, kung literal na bangin to, magdala kang tubig, nasa dito lang ha. Pag tumawid ka, bababa ka, aakyat ka, baka pagdating mo sa kabila, tuyo na. Di po ba? Oh. Ayun, ito pa. Nasa spiritual word tayo 27. At sinabi ng mayaman, ito na naman, may request na naman. Kung gayon po ang mga Abraham, so naintindihan niya, hindi pwede tumawid. Ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito panibagong request. Pangalawa request. Unang request, butata. Pangalawa request, pabalikin sa lupa si Abraham at papuntahin sa kanyang ama. Anong meron doon? Ba't kailangan doon pa siya pabalikin sa kanilang tahanan? Sabi sabi, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. May kapatid pa pala ito Paparoonin nga ninyo siya upang babalahan sila at hindi nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Itong pamilya pa lang ito, magkakaugali. Anong ugali? Maramot. O kayo maramot Naalala niyo ba yung kantang bawat isa'y may pananagutan sa isa't isa? Naalala niyo ba yan? Sabi ng kanta, bawat isa may pananagutan sa isa't isa. Alam nyo, kahit nakalaban nyo pa, kaaway ninyo, kailangan ang tulong ninyo. Di ba? Yung kwento sa tulong dito sa Biblia, ang sabi nung isang kaibigan magkaibigan ito, pumatok sa tahanan sa kanyang bahay nung kanyang kaibigan, pare-pareha na. Tulungan mo naman ako. Sabi ng kumpare, pare, bakit ano bang problema mo? Pare, may bisita ako, dumating ang bisita, kailangan pakainin ko sila. Bigyan mo muna kung ano man may ihapag ko sa kanila. Sagot ng kumpare, pare, natutulog na kami. Hindi na kita mapagbubuksan. Sabi niya, pero ano yung kanta? Bawat isa may pananagutan sa isa't isa. Bumangon yung kaibigan na nakaiga at ibinigay yung kanyang hinihingi. Kasi nga, yung pagkakataon na yon, siguro wala siya at dumating bigla yung kanyang mga kamag-anak at wala siyang ipakakain. Kaya pinagbuksan po siya at binigyan siya ng kanyang kailangan. Yan. Yung mayaman, wala po wala siyang ganong ugali. Kahit nakikita niya si Lazaro, hindi man niyang nasabi, halika na Lazaro, pumasok ka na rito, kumain ka na rito, saluhan mo ako. Wala. Kaya sabi niya, balikin ang mga kapatid ko sa tahanan ng tatay ko, may 5 pa. Magkakaugali sila, mga maramot sila. Ayun. Napakagandang layunin ng patay. Anong gusto niya? Huwag silang makarating sa apoy ng pagdurusa. Ngayon, anong sagot? Sa 29.
Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at mga propeta. Ibig sabihin po, yung mga Biblia, kasulatan. Yan ang tinutukoy. Pakinggan nila ang mga iyaw. So, in short, para hindi makarating yung kapatid mo rito sa apoy ng pagdurusa, mag-Bible study kayo. Sila yung buhay. Kasi ang sabi rito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga yun. Yun pala ang way. Sa future mo, parang dito para malalaman mo ang future mo kung saan ka patungo, ito ang kasulatan. Napakaliwanag, hindi mo ba? Kaya, dito pa lang sa lupa, malalaman mo na yung buhay mo sa kabila. Just in case. So, ang pasya po ay nasa kanino? Nasa bawat tao. Kung saan niya gustong mag-ending ang kanyang buhay pagdating ng araw. Gusto mong mag-ending doon sa apoy ng pagdurusa? O mag-ending ang buhay mo sa dako ng kaligayahan sa paraiso ni Abraham. Yun po ay paraiso ng Diyos. Nasa itaas po yun. Kasi po, yun po ang seat of power ng Diyos. Nang tangkahin po ni Satanas na umakyat, the seat of power of God, binaba ng Diyos si Satanas dito. Binaba niya. Hindi ka po pwede doon. Akin ang kahariang yun. Nilikha lang kita. Nagmataas po si Satanas. Pero hindi rin obra yun. Nilikha lang si Satanas. Kaya nating mga tao, nilikha din po tayo ng Diyos. Kaya gusto nating mapunta sa paraiso ng Diyos, di sumunod tayo. Naalala nyo ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, gayon din sa langit. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Sino ang papasok sa kaharian ng langit? Yung sumunod. Siguro po sa history ng Biblia, ng mayaman at Lazaro, baka si Lazaro po ay nakapakinig at nakasunod. At itong mayaman, nakarinig pero hindi nakasunod. Kaya pinapakita ng Biblia, pagdating ng wakas ng buhay natin, meron tayong patutunguhan, particularly, paraiso o impyerno. Alam niyo po, ano man ang makamit mo rito sa ibabaw ng lupa. Itong sinasabi ni San Pedro, at saka niyo po tignan ang buhay ninyo. Kung ano kayo dito. Ito. Ang sabi ni Apostol Pedro, dito sa unang Pedro 1:24, ayon sa kasulatan, gumagamit ng kasulatan si Pedro, ang lahat ng tao gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Taho, damo. Yung bulaklak ng damo natutuyo, nalalanta. Ano man ang inabot mo. Alam niyo, nung maging si dating Presidente Rodrigo Duterte, nakamit na niya, kumbaga yung gloria ng kanyang buhay. Pero natuyo rin po.
natuyo rin. Sabi ni Pedro, natuyo ang damo, natutuyo din ang bulaklak. Alam niyo po, ano man ang abutin natin dito sa lupa. Yung mayaman, o anong inabot niya? Apoy ng pagdurusa. Si Duterte hindi pa patay ha. Anong inabot niya? Kulungan ng pagdurusa doon sa dahig. Hindi alam ng pamilya niya kung paano makiusap sila na sana palayain ang kanilang ama kasi sabi nila matanda na, 80 na. Na sana nangangako pa siya. Hindi ko na po uulitin yung ginawa ko. Merong possibility na mangyaring gawin ulit. Yung na sinungaling yun eh. Pupunta sinungaling. Eh, ayun, lagi pong bigo. Sabi ni Pulong Duterte, nung ang ama ko, ang namumuno, sabi niya, alos inangas yan ang buong mundo. Siyempre, wala na pong bad news noon eh. Pero nung wala na siya sa gobyerno, lumitaw yung bad news. Kaya yung mga bansa na dapat pagdadala sa kanya. Anong sabi ng mga bansa? Ayaw ko yan. Guguluhin lang kami dito. Di ba si Sara nagpunta sa abroad? Ano sinalubong ng mga tao ron? Impeach Sara. Impeach Sara. Isipin niyo po yan. Tapos nagsinungaling pa si Sara. Hindi raw siya nakikiusap sa bansa na yon. Pero totoo, kaya siya nagpunta ron upang makiusap sana. Akuin nila yung tatay niya. Ilang bansa na yung binabanggit. Isa sa mga bansa na yon, hindi po tinatanggap si Duterte. Hindi pa patay yan, pero ano po? Yan ang ibig sabihin ng sa Biblia. Mas maganda, sabi nga ni Father Robert Reyes nung araw, magsisi ka na lang. Sabi niya, ang payo niya, magsisi. Paano yung pagsisisi? Aminin mo lahat ang ginawa mo. Repentance, paghamin po. Eh, paano niya aminin na? Sabi, di ba ginawa yan eh. Sabi pa nga niya nung araw sa mga sa Senado at Kongreso eh. Mga pamilya po. Kaya yan, makikita ninyo kaibigan naman. Yung two difference, life, sa spiritual life at saka sa physical life. Si Duterte, yung physical life ngayon nagdurusa siya. Eh bakit natin masaya? Eh bakit sila nakikiusap? Na sana palayain na lang siya. Total, matanda naman daw. Di po ba? Kaya yung si Lazaro at saka itong mayaman po. Anong sabi ng mayaman? Request. Pabalikin sa lupa si Lazaro. Pero siya lang ang sagot. Nandun ang Biblia, magilig sila ng Bible study. Alam niyo sa buhay natin, dito po tayo sa Biblia. Sabi ko nga po, buhay natin dito para tayong turista. Pasamantala lang ang buhay dito. Eh bakit? Nakikita nyo naman ang libing sa simenteryo, may maiksi, may katamtaman, may malaki. Di po ba? O gusto nyo patay-patay libingan? Yung orno. Kudrado na lang. Pare-pareho yun. Nakahorno na lang. O yung sinusunog na bangkay. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Ipinakita mo sa amin ang buhay sa Espiritu. Kasi po pagkatapos namin, matapos ang buhay namin dito, meron kaming buhay na susunod na pupuntahan. Walang iba kundi yung spiritual world. At ang spiritual world naman ay dalawa lang po. Maaaring langit, maaaring impyerno. Salamat po. Meron ka sulat, meron kang Biblia.
May sinulat ang mga lingkod mo mula sa iyong anak na si Jesus hanggang sa mga apostol na nakatala sa Biblia. Na amin pong nababasa gaya na sabi ni Pedro, ipinangangaral namin sa inyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, mga nanonood ng video ito, sana po meron kayong natutunan. Hindi po tayo nagmamagaling kasi ang totoo niyan, isa lang po ang magaling ang Diyos. Pero kung inyo pong mapapansin, nasa Biblia po tayo, kaya hanggat nabubuhay tayo, kaibigan, tayo po nagpapasya ng buhay natin in the future. Hindi po ako, hindi po sino man. Hindi yung asawa nyo. Kayo po mismo ang gumagawa ng inyong future life kung saan kayo patutungo in the end. Sana, piliin nyo po yung mas mabuti. Alin yon? Yung piling ng Diyos sa langit. Sige po, hanggang dito na lamang. Like and share at i-share nyo po sa iba. God bless us all po, nasa barangay 103 po tayo. Sonid District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Dito po sa Romana Extension, Corner, Lacson Street. God bless us all po. Bye-bye.